iset ni viewerista sa taas mo yung 7 minutes. Okay, ilang minuto? 7 minutes. Okay, saglit. O, kung ready ka na, magsabi ka, sisimulan uli yung 7 minutes. Ready ka na ba? Sige, ready na po ako. Okay. Sige, magsisimula na 7 minutes mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Christ is God Defender, isa pong kaalig ng Church of Christ. Ang Church of Christ po ay mahalaga sa amin yung katotohanan. Ang pinag-usapan po natin tema ngayon, patutunayan ko na ang pagkain ng baboy sa Kristyanismo ay hindi ipinagbabawal. Maliwanag at nabanggit ko naman kanina sa kanya na pinag-usapan natin baboy, hindi hilaw, hindi buong baboy, kundi nilutong baboy. Ngayon, anong patunay po natin na ito'y totoo? Siguro, mas basic siguro nga, banggitin natin yung nanggagaling muna sa Panginoon. Kasi mahalaga yung sa Panginoon, kasi ang Panginoon ang ulo ng iglesia. Ang sabi kasi ng Panginoon sa Marcos 7:18-19, hindi ba ninyo naunawaan, mga SDI, Sabadista, anuman pumapasok sa bibig ay hindi nagpaparumi sa kanya, sapagkat ito'y pumapasok sa kanyang bibig, pumapasok sa tiyan at idinudumi. Ang nagpaparumi sa tao, yung nanggagaling sa kanyang puso, lumalabas sa bibig, yun ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Kaya, sa bandang huli, sinabi niya, sa bandang huli ng Marcos 7, sabi doon, dahil dito, idineklara ng Panginoong Hesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Kapag sinabi nating lahat, walang exemption. Yun ay nanggaling mismo kay Jesus. Dahil dito, sinabi ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Kapag sinabing pwede na, dati ay hindi pa pwede. Tapos, dineklara ni Jesus na pwede nang kainin. Maliwanag po yun, siguro doon pa lang sapat na para masabi natin ang baboy ay kasama sa pagkain kasi lahat nga eh. Ngayon, ang tanong, ang baboy ba'y pagkain? Oo naman. Kasi ang definition ni Kristo sa Marcos 7:18-19, Mateo 15:11, ang sabi, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ang tanong, ang baboy ba pagkain? Opo, ayon sa paglalarawan ni Jesus, sapagkat pumapasok sa bibig, pumapasok sa tiyan, at idinudumi. Pasok siya sa kategorya ng pagkain. Ikalawa, sa patunay ng buong mundo, pagkain ito. Pumunta ka sa China, pumunta ka sa US, pumunta ka sa iba't ibang bansa, pagkain ito. Walang magsasabing hindi pagkain. Maging sa Israel, maging ang bansang Israel ay titanggap na ito yung pagkain ng baboy. Kaya nga lang, bawal kainin sa kanila. Sa makatuwid, maging sa panahon ni Jesus, mapapansin mo yung mga tao na nag-aalaga ng baboy, pinasukan pa nga ng demonyo. Ibig sabihin, sa sinaunang panahon, ito itinuturing na pagkain. Nagkataon lang na ipinagbabawal sa mga Israelita. Maging nga yung mga isdang may kariskis yata, di ba? Hindi pagkain, kundi ako nagkakamali. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi isda, kundi baboy. Ang baboy ay pagkain sa panahon ni Kristo. Maliwanag po sinasabi ni Kristo ha. Mateo 15:11, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Hindi ba ninyo naunawaan anuman pumapasok sa bibig ng tao at pumapasok sa kanyang tiyan at idinudumi, ito ay hindi nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos, bagkus yung lumalabas sa kanyang bibig na nanggagaling sa kanyang puso. Halimbawa, nagbigay ng halimbawa, pagsisinungaling, di ba, etc. Ngayon, ito po ba ini-apply ng mga alagad ni Jesus? Yes, si Pablo. Number 1 si Pablo. Ano po ang sinabi ni Pablo dun sa Korinto? Ang sabi niya po dun sa Korinto, bilhin ninyo sa tindahan ng karne ang lahat ninyong maibigan. Basahin po natin ang unang Korinto 10:25. Kainin ninyo ang anumang ipinagbibili sa pamilya ng karne nang walang pag-aalinlangan. Ang tanong, saan po ba nabibili ang karneng baboy? Sa karne ba, sa tindahan ba ng karne o sa hardware? Sa tindahan po ng karne.
Sapagkat kung ito'y matatagpuan ang karneng baboy sa pamilihan na tindahan ng karne, sakop ito sa sinasabi ni Pablo. Kainin ninyo ha, hindi sinabing huwag niyong kainin ninyo ang anumang ipinagbibili sa pamilihan ng karne nang walang pag-aalinlangan. Maliwanag. Hindi dapat pagtalunan. Ewan ko bakit hindi nila matanggap ang patutuo ni Pablo. Ngayon, ano pa po ang patutuo ni Pablo sa mga talatang ito? Mababasa po natin sa ibang talata sa unang Korinto 8:8. Isa ito sa mga paborito ko kasi sa unang Korinto 8:8. Sabi dito, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang kinalaman daw yung pagkain. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong uri ng pagkain at wala rin kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ipalagay natin ito'y baboy. Unang Korinto 8:8. Ang pagkain ng baboy ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng baboy ng ganong pagkain. At wala rin kabutihang may dudulot sa atin kung kumain tayo ng baboy. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:8. Ang sabi nga ni Pablo ulit sa Roma 14:14, alam ko at ako'y naniniwala na walang anumang pagkain na marumi sa sarili. Maliban sa taong nag-iisip na ito ay marumi. Para sa kanya, ito ay marumi. Paano nagiging marumi ang pagkain? Doon sa kumakain. Kung ang tingin mo sa baboy marumi, marumi talaga sa'yo. Pero kung hindi naman pala marumi. Kaya yung baboy na hindi kinakain ng Seventh-day Adventist, kasi nga, pinapaniwala nilang kanilang sarili, ito ay marumi. Mas naniwala sila sa kanilang sarili kaysa sa sinabi ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Sapagkat hindi naman yung nakaka-apekto sa atin sa kaligtasan natin ang pagkain ng baboy. Ang nakaka-apekto sa atin para tayo mapapunta sa impyerno, hindi ang pagkain ng baboy, kundi yung lumalabas sa ating bibig na nanggagaling sa ating puso. Halimbawa, pagsisinungaling, paninirang puri. Palibhasa kasi, hindi nila Panginoon si Jesus. Mayroong paniwalaan ang ayaw niyong tanggaping Panginoon. Palibhasa ang Church of Christ, Panginoon si Jesus. Okay. Ngayon naman ay, bago muna pala yan, shoutout muna natin yung 26 million viewers. Okay. Hindi, wag na natin patagalin pa ito. Ready ka na ba sa pagtatanong MT ng SDA? Yes po. Okay, sa pagsisimula ng unang tanong mo, sisimulan ko na 10 ang iyong oras. 7 Paano minutes pag na. may objection, Pero bro? magsasabi pagka i-stop time natin yung 7 minutes. Ako Pwede na rin makita sa magsasabi screen na yan. next question na. Ay, Hindi gusto ko sabi brother? kanina, hindi ko mapapakita eh. Ano yan, Isgad? Ano yan, Isgad? Nag-excuse me, singlit lang. Taglit lang daw. Sige lang. Kung meron sanang bukod na timer, kasi hindi ko mapapakita yung... Sige, ako, timer. Sige po, pwede sige, po baka pakita sa pwedeng screen, bro. ma-open time. Okay. Kahit sa akin na yung 20 seconds, ako na magsasabi next question. As mo. Okay na, kasi kanina nung wala yung aking As leg. Okay, hintayin natin yung time. Mag-open si viewerista. Ayun. Thank you, bro. Ayan pala, sakto, may 20 seconds din. Okay, kung sa unang pagtatanong mo, sisimulan na yung 7 minutes mo. Ready ka na rin bang tanungin, Isgad? Ready na. Okay, sige, simulan na. Okay, ginamit mo si Jesus Christ sa Mark chapter 7 verse 19 upang i-declare na ang lahat ng pagkain ay malinis na. Ito bang si Kristo na tunay na Israelita according sa John chapter 1 verse 47? Ang isang tunay na Israelita pala ay kumain ng karumal-dumal na hayop? Yes or no? Hindi, kasi Israelita siya. Pero maliwanag naman yung sinasabi niya
na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin sapagkat ang nagpaparumi sa tao yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig at idinudumi. Paniwalaan mo, sinasabi ni Jesus. Huwag yung imahinasyon. Salamat po. Sunod Okay, pong tanong. wait lang. Saglit lang, MT ha. Pasensya na. Moderators time. Stop yung time ni ano. Ganto, viewerista, no? Pag natapos yung tanong ni MT, kasi kung delay man ang pagsagot ni Isgat, patakbuhin mo na agad yung 20 seconds. So, hindi kasalanan nagtanong, kundi dun sa tinatanong. Thank Kung you, maubos brother. yung oras niyan 20 seconds nang hindi niya sinasagot, bahala na si Isgad nun. Wala na siyang pagkakataon para sagutin pa yun. Okay, Okay. noted. Sige, simulan na yung simulan na yung tanungan. Okay, according sa iyo, hindi naman pala kumain ng isang tunay na Israelita ng karumal-dumal na hayop kasama dyan ng baboy na luto na according sa paksa mo. At si Christ ay tunay na Israelita, sabi mo hindi siya kumain. At si Christ na nagbigay ng halimbawa sa atin na hindi kumain according sa iyo, sinusunod mo ba o nilalabag? Categorical question. Wala po sa pagpipila ng sagot. Kasi wala namang nabanggit na hindi kumain o kumain si Jesus. Sa Church of Christ, kapag walang mababasa, sarado ang bibig. Pero maliwanag na sinabi niya, ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Kasi hindi naman ito nagpaparumi sa paningin ng Diyos. Yung lumalabas sa bibig. Next question. Sa Mark chapter 7 na ginamit mo, ano ang kinain ng mga apostles? Nung magsalita si Christ sa Mark chapter 7 verse 19, ano ang kinain ng mga apostles? Tinapay according sa verse 2 o baboy? Tinapay. Pero ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng pagkain. Hindi lang tinapay ang pagkain. Kapag sinabing lahat, kasama na yung gulay, karne, at tinapay. Kaya lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Sakop lahat. Next question. Sunod na tanong, dahil ang pinag-uusapan pala sa Mark chapter 7 verse 19, according sa verse 2 nito ay ang tinapay. Sunod pong tanong, tanggap mo ba na walang nakasulat sa Mark 7 verse 19 na word na baboy? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap. Pero maliwanag ang sabi niya, lahat ng pagkain. Maliwanag niya sinabi, pumapasok sa bibig, idinudumi. Hindi lang naman ang tinapay ang pumapasok sa bibig na pagkain ng tao. Kaya maliwanag sakop dyan yung karne at gulay at tinapay at lamangkati. Kaya maliwanag lahat, hindi lang tinapay, kundi Next lahat ng question. uri ng pagkain. Sunod pong tanong, kaibigan, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 na ginamit mo, nasabi mo makakain ang lahat ng mabibili sa pamilihan. According sa verse 31 to 33, mga Hudyo ang nag-uusap dyan. Ang mga Hudyo kumakain ba ng karumal-dumal na hayop kasama baboy? Kumakain o hindi kumakain? Hindi. Pero maliwanag na bago mangyari yan, ay merong utos na sa gawa nung nag-usap-usap sila. Ang sabi, pwede niyong kainin ang lahat ng pagkain maliban sa dugo at mga binikti. Ibig sabihin, ang karne na baboy, kung hindi naman siya binikti, kasama siya doon. Kasi nagbigay lang silang exemption na hindi pwedeng kainin dugo at mga binikti. Next question. Sunod na tanong, dahil according sa iyo, yung mga Hudyo na nag-uusap diyan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 33, hindi naman pala kumain ng karumal-dumal na hayop. Dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 8, na ang sabi mo, ang pagkain walang kinalaman sa katayuan sa harapan ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, tanggap mo po ba na wala ding nakasulat diyan na word na ang baboy pwede nang kainin pagluto na ng mga Kristiyano? Tanggap mo, hindi mo tanggap? Yes, tanggap ko po na wala nakasulat na luto na kasi ang hinahanap mo ay word for word. Pero maliwanag ang mensahe ni Pablo, walang kinalaman ang pagkain sa harapan ng Diyos. Walang maidudulot na mabuti at walang maidudulot na masama kung kumain ka o hindi ka kumain sa harapan ng Diyos. No score, nonsense, walang bisa sa Objection, salvation Mr. ng Moderator. pagkain. Moderators time. Saglit lang. Saglit. Bago ko pakinggan yung ano mo muna, MT. Pwede ka na magtanong para hindi ako singit ng next question. Okay. Pwede ka na magtanong pag nakita mo ubus na yung ano niya. Pwede mo na siyang tanungin agad. Pagka sumasabat pa rin si Isga, doon ako magsasalita. Okay. Ano yung objection mo, MT? Doon na lang tayo sa next question, bro, para hindi na din Okay, next question. Okay. Ang karumal-dumal na or ang baboy according sa banal na kasulatan, pag banal na kasulatan ang pinag-uusapan, according sa banal na kasulatan, kabilang siya sa unclean animals. Saan sa New Testament na naging clean animals ang unclean animals? Saang teksto?
Sa sinabi ni Jesus sa Marcos Objection, 7. Mr. Moderator. Ano objection? Humihingi po ako ng teksto. Hindi po ako nagtatanong sa sinabi ni Christ or sa paliwanag niya. Malinaw ang tanong ko, saang teksto? Magbigay siya ng teksto sa akin, isang teksto. Okay. Ikaw, Ah. Isgad, meron kang counter objection. Wala naman. Okay, kung ang hinihingi ay saang teksto or verse, so pabalik yung 20 seconds, no? Pag bigay mo muna yung wag mo nang paandarin yung 2 minutes and 33 seconds. Pag sumagot si Isgad, saka natin ituloy yung oras. Meron po, Sige, gawa. Ganito na lang, ganito. Sorry. Ganito, paulit ng tanong, hindi pa andarin yung oras, yung dalawa. Tapos pagkatas ng tanong, tsaka ulit natin start yung time. Paulit yung tanong, empty, paulit yung tanong. Bro. Okay, paulit po yung tanong. Okay. Sa Leviticus chapter 11, verse 7 to 8, kapag banal na kasulatan ang babasahin, maging sa panahong Kristiyano, maging sa panahon ngayon, mga Kristiyano tayo eh. Nag-aangki ka, Kristiyano ko, Kristiyano ka rin. So, sa panahong Kristiyano, ang mababasa, ang baboy ay unclean animal. Saan sa verse ng New Testament, mababasa na nakabilang siya sa clean animals? Okay, meron po gawa 10, 11 to 15 na nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya sa tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko magagawa yan. Panginoon, kailanman hindi ako kumakain ng anumang marumi. Expression. Pagkainin. Sunod pong tanong. Diyan sa, di ba? Ang Leviticus chapter 11 verse 7 to 8 ay literal na baboy, literal na na hayop. Tanong, doon sa gawa 10, literal ba na hayop ang nandun? Literal o simbolikal? Literal ito at simbolikal. Parehas tama. Kasi maliwanag, ang sabi dito, hinihikayat siyang kumain. Ang sabi niya, hindi ko po magagawang kumain yan. Muli narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Sino ba naglinis? Si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Si Jesus na mismo naglinis, kaya kumain ka na bukas. Question. Sunod pong tanong, according sa iyo, literal ito. According sa iyo, sa isa mong sagot, ang sabi mo, literal itong nasa Gawa chapter 10. So ang vision literal. Yes or no? Objection, moderator. Okay, anong objection? Ang sagot ko po, literal at simbolikal. Hindi lang literal. Hindi ko alam kung nabibingi siya o sinasadya. Okay, anong Counter objection? Ang una kong i-object, yung word na nabibingi siya, that is side comment, labag sa ating rules. Okay. Ikalawa po, Okay. hindi po ako nabibingi. Okay, doon ko muna i-rule sa warning doon sa side comment is gaday, tatlong warning naman yan eh. So, no side comment tayo. Ano pa yung objection mo? So, ang tinatanong ko, syempre, sumagot siya ng literal. Syempre, doon ko hinabol sa follow-up question ko. May karapatan ako mag-follow-up question sa sagot niya. Sagot niya yun eh. So, nag-follow-up question ako sa sagot niya. Literal di umano itong vision dito sa Gawa chapter 10. Ngayon, tinatanong ko siya, yung Gawa chapter 10, literal, yes or no? Okay. Yung vision doon. Magdidesisyon na ako, Isgad, saglit lang, tsaka empty. Narinig ko naman yung sagot niya, empty, na literal at symbolical. So, ang pinili niya doon ay both. So, para sa kanya, yung premise mo na literal lang na sinasama mo sa tanong niya, yun ang ino-object niya. So, paraphrase nung tanong. Sige, uulitin natin, no? Ang sagot mo, symbolical tsaka literal. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung Gawa chapter 10 pala, yung vision doon, yung vision pala doon ay literal, yes or no? Sabi ko nga, combine both, parehas. Objection. Kasi, Objection. sabi ko parehas. Yes nga. or no? Stop the time. Okay. Isgad, sabi ko nga medyo maigpit ako pagdating sa rules. Bagamat nasagot mo ng categorical, kaya lang yun dapat kasi ang una. So, warning sa categorical question, bukod na warning naman yan. So, warning doon, dapat unahin mo muna yung categorical bago ka magpaliwanag. Paulit-ulit yung tanong, stop the time tayo.
Boat ang tawag Wait, ko. saglit lang, Isgad, saglit lang. Narinig ko naman narinig ko yung boat mo. Kaya lang, nauna yung meron kang pinaliwanag bago mo sagutin ng boat. Narinig ko naman kaya winarningan lang kita dun sa bagay na yun. Pero pauulit ko kay MT yung tanong niya, tapos sumagot ka na lang uli. I-reset natin yung 20 seconds niya. Pero stop the time muna tayo dun sa 1 minute and 28 seconds. Ganito, viewerista, start mo yung 1 minute and 28 seconds, pati yung 20 seconds pag sumasagot na si Isgad. Paulit yung tanong. Okay. According sa kanya, ang Gawa chapter 10, kabilang di umano ang baboy doon sa clean animals, according din sa kanya, simbolikal at literal ito. So, yung word na vision doon, kapag inunawa natin or bibigyan natin ng pakahulugan, literal ba ito sa kahulugan? Yes or no? Both po ang sagot ko, literal at vision yan. Kasi nga, wala naman talagang literal na lumaglag na mga baboy. Pero vision ng literal kasi nga maraming palatandaan. Kasi sinabi nga ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin at sinabi ni Pablo, hindi nagpaparumi ang pagkain sa paningin ng Diyos. Kaya Next iningal question. si Pedro na kumain. According sa iyo, no tsaka yes. Alin ba sa dalawang yun ang tama? Yes or no? Parehas po tamang sagot. Kasi ang tanong mo kasi kung yun ay literal at vision. Yes, parehas tama yan. Vision siya kasi nakita niya sa vision. Literal, direktang iniutos ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin at binibigyan din ni Pablo na ang lahat ng pagkain mabibili nyo sa tindahan ng karne ay pwede nyo nang kainin. Next Kainin question. Pwede mo bang ipakita sa akin na ang word na vision, ang kahulugan nito ay literal? Pwede mo bang ipakita yan sa screen? Wala po akong may papakita kasi ang sagot ko nga both tama. Sabi ko both tama yan. Isa yan ay isang vision at isa lang literal ang mensahe kasi nga ipinagbabawal sinabi ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin at sinabi ni Pablo, kainin ninyo ang lahat ng karneng mabibili ninyo sa tindahan ng karne. Punta ka ngayon sa palengke, pag may nakita kang baboy, pwede kang kumain. Wala na pong oras. Okay, wala na. Okay, natapos tayo sa first cross-examination. Dadako naman na tayo sa first stand ng negative side na ang paksa ay patutunayan ni Isgad na ang lutong karning baboy ay pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Tutol naman dito si MT na isang SDA. Ang first stand mo magsisimula na 7 minutes kapag nagsalita ka na. Ayun. Maraming salamat. Meron na ba akong oras? Ayan, thank you po. So, malinaw sa sagutan or sa Q&A na hindi po nakatayo ang naturang paksa. Bakit po? Iba ang itinatayo ni Isgad dito sa live na ito. No? Unang-una ang itinatayo niya, ito daw si Kristo, no? Na isang nagsasalita sa Mark chapter 7 verse 19 ay nag-declare na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Wala naman kaming tutol dyan Ang lahat ng pagkain pwedeng kainin. Manok, lahat ng pagkain Pagkain para sa mga Israelita yan. Israelita mga nag-uusap dyan Si Kristo na isang Israelita, nakikipag-usap sa kapwa niya Israelita at sa kanyang mga disipulo. Ang isang Israelita ay hindi magtuturo ng ibang doktrina sa kanyang mga apostol. Ang apostol ng ating kaibigan ay naiiba sa kanyang guro. No? Ang guro, sa Mark chapter 7, verse 19, yung tinapay ang pinag-uusapan according sa verse 2. Na according sa kanya, hindi kumain ang mismong nagsasalita. Sinusunod niya ba ito o nilalabag? Hindi niya masagot. Kasi siya na nag-aangkin ng Kristiyano, hindi niya masagot kung sinusunod niya yung halimbawa ni Kristo. Na hindi kumain si Kristo according sa kanya ng karumal-dumal na hayop kasama baboy. Malaking punto po yan mga kapatid. Na hindi po maitayo ni Isgad ang kanyang paksa. So malinaw, si Kristo hindi kumain ng karumal-dumal na hayop kasama ang baboy according kanino? Kay Isgad. Pero according sa kanya, nag-declare di umano, ang pangunawa niya pala sa all foods ay kasama karumal-dumal. Ay according nga sa Leviticus chapter 11 verse 7 to 8, huwag kainin Kasi unclean animals
Huwag kainin. Hindi pala naunawaan ni Jesus Christ yun, is God, na huwag kainin. Gumagamit si Christ ng Old Testament. Gumagamit si Christ ng Old Testament. Binabasa ni Christ ang Lumang Testamento. Sa kanyang pangangaral, ginagamit ni Christ yun. Yung Christ mo, hindi gumagamit ng Old Testament kasi wala siyang basihan sa kanyang pangangaral yung Christ mo. Matthew chapter 24 verse 24 yan. Peking Kristo yan. Galing sa bibig mo na pwede na kainin ang ang baboy. Galing sa bibig mo. Kasi tinanggap mo nga na walang mabasa according sa 1 Corinthians chapter 8 verse 8. Wala namang problema doon sa nakasulat. Nililikot mo lang yung nakasulat. No? Ala namang problema doon. According sa Job chapter 14 verse 4. Kaibigan, ang maruming bagay na nilikha na marumi na, wala nang makapag-aalis ninuman o sinuman. Wala na. Malinaw yon according sa Job 14 verse 4. Ang baboy nang likhain siya, marumi na siya. According sa Job 14 verse 4, wala nang makapag-aalis sa karumihan niya. Tapos nilinis sa pamamagitan ng bibig ni Isgad. O kung ang pag-uusapan natin ay mga peking Kristiyano katulad po ninyo or ng kinanibal ninyo, kumakain talaga kayo ng baboy kasi pagkain para sa inyo yan. Kasi mga Gentiles kayo eh. Ang mga pagano nung unang panahon, hindi kumakain sila ng mga baboy. Pareho din pala kayo ng pagano. No? Kumakain ng karumal-dumal na hayop kasama baboy. Malinaw po yan mga kapatid ha. May similarity pala sila ng mga pagano. Ang mga sumusunod sa Diyos ay hindi po kumakain ng luto na baboy. Kasi yan ay ipinagbabawal according sa Leviticus. Kung Biblia ang pag-uusapan, until now, ikaw mismo is God. Ikaw, Kristiyano ka nag-aangkin, basahin mo ang Leviticus chapter 11 verse 7 to 8. Kung nilinis na ba? No? Kung pwede na ba kainin? No? Malinaw yan. Kaibigan, hindi ipinapakain ng Diyos. Ikaw mismo na isang Kristiyano ha. So, ang banal na kasulatan, ipinasulat ito para magamit natin sa pagtuturo. Ginagamit natin ngayon ang Leviticus chapter 11 verse 7 to 8. Na hindi mo kayang tibagin kahit ano pang katuwiran mo. So, sa katuwiran mo, kung katuwiran mo ang susundin, pwede na kainin ang baboy ayon sa katuwiran at sa lumalabas sa bibig mo. Pero kapag Biblia babasahin, hindi. Yan ang sagot ng banal na kasulatan. Kahit ubusin mo pagbuklat ang New Testament, wala kang mababasang ganon. Na may kumain, literal na hayop, no? Literal na baboy, niluto ng mga disipulo, ng mga Jews, ng mga Gentiles, no? Yung mga tagasunod ni Christ, niluto, kinain nila, nilapag sa hapagkainan. Sa Mark chapter 5, nung panahon ni Christ, merong napakaraming baboy. No? Napakaraming baboy. Kung makakain na pala ang baboy sa panahong yon, bakit hinayaan ni Christ na tumalon sa bangin ang mga baboy? Kung pwede naman palang i-consume. Dapat sinabi na lang ni Christ, wag kayong pumasok mga demonyo dyan sa baboy. Dahil i-consume pa namin kayo. Makakain na kayo eh. Hindi sinabi ni Christ, nagkamali ba si Christ? Peking Kristo kasi yung sinusunod mo eh. No? Eto pa. Dito tayo sa Gawa chapter 10 verse 11 to 15. Dito sa Gawa chapter 10 verse 11 to 15, according po sa kanya, literal tsaka symbolical ito. So, yung pangitain, according sa kanya, inuunawa yung literal. Hinanapan ko ng dictionary or maipapakita ba siyang dictionary na ang vision o ang pangitain, ang kahulugan nito ay literal. Wala pong naibigay kasi sarili niyang unawa yon. O tanggap niya naman yon na lahat ng kanyang pahayag, sarili niyang unawa yon. Ala talaga. So sa Gawa chapter 10 verse 11 to 15, ultimo ang nagsasalita at kausap ng Diyos diyan ay hindi kumain. Nag-iisip pa kung ano ang kahulugan ng pangitain. Kasi kung literal pa yon, kinain na sana ni Paul or ni Peter. Bakit hindi kumain si Peter according sa Gawa chapter 10 verse 14? Kailanman ay hindi ako kumain ng mga bagay na marumi o narumihan Panginoon according kay Peter. O ngayon, sino susundin natin? Yung apostles na tumanggi o itong si Isgad na nag-allowed? Inallowed ni Isgad. Si Isgad.
Pag binabasa ni Isgad yung Gawa chapter 10 verse 11 to 15, pwede na daw kainin ng baboy, literally. Thank you. Medyo lag ata ako ah. Paano nga ako test mic? Malinaw ba? Malinaw, malinaw. Parang lag ata ako. Lag ba ako, viewerista? Okay, malinaw naman, Sir Max. Malinaw. Malinaw. Malinaw ba? Parang lag kayo sa akin. Okay. Dadako na tayo sa first cross-examination ng affirmative na si Isgad. Ready ka na ba na magtanong, Isgad? Ready na. Okay, sa tema Okay, natin. simulan na. Okay, sa tema natin kasi ang tindig ko kasi hindi ipinagbabawal kumain ng baboy sa panahon ng Kristyanismo. Mababasa natin sa Old Testament, huwag kayong kakain ng baboy. Ang tanong, dahil ang pinag-usapan natin panahon ng Kristyanismo, ang New Testament, meron bang utos sa New Testament na bawal kumain ng baboy? Ibigay ang talata. Objection, Mr. Moderator. Yan pong kanyang Okay, anong pagtatanong. objections? Stop the time. Una, hindi kami nagtatapik na karumal-dumal ang hayop or ang baboy. Luto na kakainin. Dapat itayo niya yung paksa niya. Wala sa paksa ang kanyang tanong. Dapat i-stick siya sa paksa niya. No? Yung kanyang tanong, out of topic. Ikalawa, wait lang, nag-o-objection pa ako eh. Saglit lang. Sige, tuloy mo yung objection mo. O sige, pa-counterin mo na siya, attach siya eh. Ano yung ikalawa? Pa-counterin mo na lang siya, bro. Hindi. Ang ano ko doon, dahil attach siya, paano mo na siya? Pa-counter mo na. Pa-counter mo na yung objection ko. Hindi ko naintindihan yung ikalawa. Pa-counter na. Sige, anong counter objection, Isgad? Ang tanong ko ay pasok sa paksa. Ang paksa kasi patutunayan ko na hindi pinagbabawal ang pagkain ng karneng baboy sa panahon ng Kristyanismo. Kaya ang tanong ko sa kanya, sa Old Testament may utos na huwag kumain ng baboy. Dahil old yun, ngunit hindi naman old ang pinag-uusapan natin, kundi Kristyanismo, New Testament. Anong talata ang may mababasang nag-uutos na bawal kumain ng baboy? Direktang mababasa. Okay. Mag-rule ako. So, kasama naman sa nilatag mo yon MT, at kasama din sa paksa, I think, pasok yung tanong niya. So, this question needs to be answered. Paulit Sagot. na lang ulit yung tanong, dahil meron naman- tapos, sige. Saglit lang, papaulit natin yung tanong. Sige, ulit yung tanong. Reset Okay. yung 20, viewerista. Okay. Sa Old Testament may direktang nagbabawal, huwag kayong kakain ng baboy o bawal kumain ng baboy. Ngunit ang paksa namin hindi old kundi panahon ni Jesus, panahon ng Kristyanismo. Sa panahon ng Kristyanismo ba, meron bang mababasa sa New Testament na mababasang direktang katulad sa Old, bawal kumain ng baboy o karning baboy? Ang sagot ko dyan, none of the above. Unang-una, wala po sa paksa ang pinag-uusapan. Kasi kailangan ma-resolve ang pinag-uusapan. No? Pasensya Ikalawang na kayo, paksa ho yan. Next time nga, magpapalit lang ako ng network. Moderator's okay. time, pasensya na kayo ha. Bababa lang ako, papalit ako ng network. Mabagal, di ko kayo naiintindihan, naglalag sa akin. Saglit lang, 1 minute. Papalit lang ako. Okay.
Ayun, sorry sa interruption, nakapagpalit na ako ng network. Ganito, viewerista, pagkatapos magtanong ni Isgad, pares mo nang paandarin yung dalawang time na yan. Sige, paulit ng tanong, Isgad. Okay. Sa Old Testament, merong direktang nag-uutos, huwag kang kakain ng baboy o bawal kumain ng baboy. Ang tanong ko, dahil ang paksa natin sa panahon ng Kristyanismo, saan mababasa sa New Testament na nagsasabing bawal kumain ng karning baboy? Bible verse. Okay. Sasagot na po ako. None of the above po ang akin pong sagot. Bakit po? Unang-una, wala sa paksa, no? Yung kanyang itinatanong. Ang pinag-uusapan ay hindi niya maitayo. Dapat yung mismong pinag-uusapan ang kanya pong itatayo. Hindi po yung pangalawang paksa. Pangalawang paksa ko yun, Next question. paksa ko yun or Okay. pag-negate ko. Objection moderator. Ang sagot niya ay none of the Stop the above. time. Objection moderator. Ang Okay, sagot ano niya po yung ay objection? ang sagot niya po ay none of the above, wala mang pagpipilian. Bakit siya hindi man categorical ang tanong? Ang tanong kasi magbigay ng Bible verse na direktang nagsasabing bawal Okay, kumain okay. ng karning Na-gets baboy. ko na, Isgad. May counter Counter ka po. doon, ano? Negative. Meron Sige, po. anong counter? May pagpipilian o walang pagpipilian, meron tayong rules. Kasama sa rules natin ang salitang none of the above. Ginamit mo nga yan kanina yung word na both, no? Kasi nasa rules. Hindi ako nag-object kasi nasa rules. Abide ka lang sa rules, huwag ka lalabag sa rules. Ganito, sa both debaters, iano ko yung rule number 1, Ang rules po kasi natin sa both debaters, ang rule number 1, kung categorical ang tanong, sagutin ng categorical. Kung sa tingin ng debater ay mali ang tanong, dun sa categorical, ay maaari siyang sumagot ng none of the above. Pwede niya ring sagutin ng both kung para sa kanya parehong tama dun sa categorical. Pero kung ang tanong ay walang categorical, no, nanghihingi lang, halimbawa, sino, nanghihingi ng pangalan, anong talata, nanghihingi ng talata. So, magbibigay tayo ng pangalan kung pangalan ang hinihingi, kung talatang inaano. So, I think valid objection yon kay Isgad na wala namang pagpipilian sa tanong niya, talata ang hinihingi niya. So, dapat may talata kang ibigay. So, yun yung kanyang ino-object. Kung ang sagot mo kasi ay wala or none of the above, parang wala kang binigay na talata. So, magko-consider tayo na pass yung iyong sagot. Ipapas ba natin yun, bro, o magbibigay ka ng talata? Oh, wala May 20 seconds wala ka na namang rules na magpaliwanag pass bro, wala Hindi, yun tayong ang rules sabi na natin pass. kanina. Ang sabi natin kanina, kung walang Meron ba? sagot, Pakibasa nga. Pakibasa di yung ba rules. sinabi ko kanina sa rules natin, kung walang sagot sa tinatanong, di ba sinabi ko yung kanina, ang ano natin doon ay pass. Ay, sige. Sagutin natin. Meron pong mababasa magbigay ka ng according verse. po sa Acts chapter... Relax lang. Sige. Sagot. According sa Acts chapter 5 verse 29, according kay Paul, sumunod tayo dapat sa utos ng Diyos bago sa mga tao. Yung karumal-dumal na hayop o kabilang ang baboy, utos yun ng Diyos, no? Kapag inuna natin yun. At according sa Revelation chapter 18 verse 2, meron animals. So malinaw kapag inunawa natin Next ang unclean question. animals according sa Leviticus chapter 11 verse 7 to 8, Next question, hindi dapat Iskat. kainin. Okay, sabi mo, merong mababasa sa Gawa 5:20. Ang tanong ko kasi, yung magbigay ng talata na Objection, na Mr. nagbabawal. Moderator. Ini-istroman ni Isgad ang aking sagot. Ang sabi ko, hindi direktang mababasa. Hindi ko sinabi na mabasa litra por litra. Kagaya din ng pagtatanong niya kanina, hindi ko ini-istroman yung kanyang sagot. Sumunod tayo sa rules. Okay. Ano ang counter object mo, Isgad? Okay na, hayain na. Sige, Sige, magtatayo na ako ano ng bago. tayo? Pa-rephrase ng tanong. Okay, sige. Follow-up question na lang. Sa Old Testament, mayroong direkta, word for word na mababasa na bawal o huwag kayong kumain ng baboy. Ito ang hamon ko sa iyo ulit. Magbigay ka ng talata sa New Testament kasi panahon ng Kristyanismo ang pinag-uusapan natin, direkta, word for word. Ha? Naintindihan mo yung word for word? Alam mo yan, ha?
na nagsasabing bawal kumain ng baboy o huwag kumain ng baboy. Word for word, kagaya sa Old Testament, huwag kakain ng baboy, magbigay ka ng Bible verse. Sa New Testament na word for Sagot. word din, ang sabing huwag. Okay, according sa Mark chapter 5, ang baboy ay unclean according sa version na aking gagamitin or sa translation na aking gagamitin. At ito ay karumal-dumal according po sa magandang balita Biblia sa Revelation chapter 18 verse 2. And according sa Acts chapter 5, dapat tayong sumunod sa utos ng Diyos. Next So utos question. pala ng Diyos yun. Malinaw. Okay, basahin po natin ang Revelation 18:2. Ang hamon ko sa iyo, Objection, word for Mr. word. Moderator. Objection. Anong objection? Ay bakit magbabasa yan? Ang Ano? panahon ay pagtatanong. Magtanong. Objection, May counter object ka, nagpe-premise is God? ako. Yes, meron po. Ako'y nagpe-premise. Apo. Hindi pa ako nagtatanong. Nagpe-premise pa lang ako kasi ginamit niya yung Okay, Revelation okay. 18:2. Okay, I think okay lang yon, bro, MT, kasi oras naman niya yon. Yun yung pinaka-premise niya, babasahin niya yung binigay mong verse, tas doon siya magtatanong. Sige, Isgad, tuloy natin. Okay, ang ginamit niya, ang tanong kasi word for word, kasi sabi ko kanina sa Old Testament merong word for word na sabi wag kayong kumain ng baboy, bawal kumain ng baboy. Ang tanong ko sa kanya, word for word na mababasa sa New Testament na bawal kumain ng baboy. Sabi mo, alam bang ibig sabihin ng salitang word for word? Ito ang nilalaman ng Pahayag 18:12. Objection, Mr. Moderator. Instrument Wala pala lang. sina naman. Wala Saglit akong lang, binanggit. bro. Wala Kasi nga akong may, binanggit na Revelation 18:12. Sabi niya Revelation 18:12 daw. Ano bang binanggit mo kanina? Hindi, 8:12. ganito. Saglit lang. Bahala Parehas ka dyan. motivators, ano. May tigisang objection lang tayo. Ngayon, kung para sa'yo, MT, mali yung binibigay niyang ano, pwede mo namang, malaya ka namang sagutin yon. Yung anong yun, basta maano mo kung categorical man yung kanyang ano. May 20 18 to pala, seconds naman sorry. tayo magpaliwanag eh. Okay, So, 18 nasa to sa'yo pala. naman yun. Saglit lang, Isgad. Nag-ano ko na moderators time muna eh. So, kung para sa'yo mali yun, mas maganda nga, kung ako lang mas maganda nga isagot mo kung ano yung malaya mo maisasagot doon batay sa kanyang ano. So, oras naman niya, nasasayang yung oras niya. So, it's up to the nagko-question na yun. Sige, tuloy mo, Isgad. Okay, Revelation 18:2, sumigaw siya ng napakalakas, bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. O, nasan dito yung word for word na bawal kumain ng baboy? Katulad sa Old Testament, huwag kayong kakain ng baboy. Sagot. 3 talata ang ginamit ko, hindi lang Revelation 18 verse 2. Kung nakikinig ka sana ng mabuti, 3 talata ang binanggit ko, hindi lang Revelation 18 verse 2. Ang word na karumal-dumal na hayop, mababasa natin sa MBB, sa Revelation 18 verse 2. Ang Acts chapter 5 verse 29. Nagsasabing sumunod tayo sa utos ng Diyos. Ang Mark chapter 5, doon natin mababasa sa Teka. version na gagamitin ko. Next question. Ay, objection, may naman. Okay. Okay, dito Hindi, sa saglit. Moderators time kasi kumakaway si hindi ko alam kung anong kinakaway ni viewerista eh. Time na, time na. Viewerista. Time na. Time na. Next question. Okay. Next question. O, di tanggap mo ngayon. Kasi hindi ko mang tinatanong ang tatlo, isa nga lang tinatanong ko sa iyo. Revelation 18:2. Ngayon tanggap mo dito na walang mababasa ditong bawal kumain ng baboy. Tanggap mo ba o hindi mo tanggap? Hindi po. Kasi po, ang tanong mo, magbigay ka ng teksto. Malinaw yung tanong mo eh. Nagbigay ako ng teksto. 3 teksto binigay ko. Una, Mark chapter 5. Ikalawa, Acts chapter 5 verse 29. Revelation 18 verse 2. Ang nag-sink in lang sa isip mo ay Revelation 18 verse 12. Next question. Okay, dito tayo sa gawa 5:29. Sabi mo alam ang word for word, siguro naman. Ito, sumagot si Pedro. At ang ibang apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Nasaan dito ang word for word na bawal kumain ng baboy?
Nasaan? Okay. Sagot. Nasa 3 talata na ginamit ko, kasama po ang Acts chapter 5 verse 29, Mark chapter 5, Revelation 18 verse 2. Kapag binasa mo yung 3 talatang yon, mababasa yung hinahanap mo. Hindi mo kasi binasa, pinaisa-isa mo. Stroman fallacy yan eh. Hindi mo Next kasi maitayo ang question. paksa mo eh. Okay po. Sa mga tweet, yung palang mababasa natin sa Bible, sa Old Testament na nagsasabing huwag kayong kumain ng baboy, eh tanggap mo na yung word for word na yun na huwag kayong kakain ng baboy ay hindi matatagpuan sa Revelation 8:2, Acts 5:29 at Mark 5 na sinasabi mo. Tanggap mo ba ito o hindi tanggap na word for word na Hindi. may walang mababasa? Sagot, hindi po kasi according lang naman yun sa'yo. Pero kung sa sagot ko ang pagbabasihan, mababasa talaga yon sa mga version at sa salin or sa gagamitin ko mga teksto. No? Sa gagamitin ko or sa ginamit ko mga teksto, mababasa talaga yon. Hindi mo ko mahabol doon kasi meron talagang mabasa doon. Next question. Okay. Alam mo ba, kaibigan, ang ibig sabihin ng word for word? Yes or no? Ay natural, no? Natural alam ko, no? So natural po alam ko ang ibig sabihin ng word for word. Ano bang gusto mong pagbasa? No? Meron 3 klase ng pagbasa. Reading between the line. Isa doon, reading between the line. Hindi ka marunong bumasa ng reading between the line? Last question Okay. na yan, Iskad. Sabi mo kanina, kapag marumi ay hindi na kayang linisin. Eh bakit, paano kung may maipakita akong salata na ang marumi ay kayang linisin ng Diyos? Tatanggapin mo ba ito? May o showdown hindi mo ba, Mr. tatanggapin? Moderator? May showdown ba tayo Eh, dito? wala. Stop the time. Wala namang showdown. Nandun sa huli yung tanong niya, bro, na tatanggapin mo ba o hindi mo tatanggapin. So, yun lang naman ang tanong niya. Ikaw na bahala sa 20 seconds magpaliwanag. Wala tayong showdown. Pakiulit ang tanong, parang pa-showdown kasi. Baka mag-showdown Okay. kami. Sabi mo kanina, kapag marumi ay hindi na pwedeng malinis pa. Kapag marumi ha, hindi na pwedeng linisin pa. Paano kung meron ako may papakita sa yung Hebrew na talata na nagsasabi ang marumi ay kayang linisin ng Diyos? Tatanggapin mo ba ito o hindi mo tatanggapin? Sagot, hindi po kasi according lang naman yun sa iyo eh. No, according sa Job chapter 14 verse 4, kahit basahin mo, wala na makapag-aalis sa bagay na marumi na. Hindi na pwedeng linisan yun. Ibig sabihin, kinontra na ng Diyos mo yung pahayag sa Job 14 verse 4. Iisa lang naman ng Diyos eh, ng Israel tsaka ng mga Gentiles o ng mga Kristiyano eh. Yun na yung Diyos ng Okay, Israel time eh. na tayo. Time. Okay, natapos na yung ating first stand, pati yung first round ng cross-examination. Dadako na tayo sa second round. Iyan naman ang ikalawang latag ng affirmative na si Iskad. Napatutunayan niya na ang karne ng baboy na luto ay pwede nang kainin sa panahong Kristiyano. Meron tayong 30,000 million viewers. So, sana patuloy kayong sumubaybay. Ngayon, pag nagsalita kay Isgad, rebuttal stage na ito, magsisimula ang iyong 7 minutes. Okay, salamat. Ang paksa po kasi natin ay patutunayan ko na ang pagkain ng karning baboy na luto o hindi luto, ay luto pala, ay pwede nang kainin ayon sa panahon ng Kristyanismo. Eh, tinanong ko siya kung merong mababasa na word for word katulad sa Old Testament na huwag kayong kakain ng baboy o bawal kumain ng baboy. Tinanong ko siya kung merong mababasa sa New Testament. Eh, meron daw word for word. Nagbigay po siya ng Revelation 18:2, Gawa 5:29, Marko 5. Eh, wala namang nababasa na bawal kumain ng baboy. Eh, ang problema itong ating kaibigan, nagmamaang-maangan. Eh, ang hamon, word for word, mababasang huwag kang kakain ng baboy. Direct ang mababasa sa New Testament. Sabi, nababasa dyan. Wala namang nababasa. Kaya tanong ko sa kanya kanina, nakakaintindi ka ba ng salitang word for word? Oo naman daw. Eh, bakit hindi mo may apply sa buhay mo? Kung naunawaan mo. Kaibigan, kasalanan. Ang pinapaniwala ang tama, ang mali. Mali yung kaibigan. Pag sinabing word for word, mababasang huwag bawal kumain ng baboy. Masyado ka nagiging defensive, kaibigan. Ang defensive na ganyan, na hindi kayang sumagot ng direkta, kundi tumatakbo sa ganong usapin, eh, wala sa tamang aral.
Ang Church of Christ po ay hindi Seventh-day Adventist. Ang Church of Christ po, mahalagang truth. Ang katotohanan po ang aming pundasyon, hindi ang kasinungalingan. Kaya namin sumagot ng direkta sa tanong nang hindi paligoy-ligoy. Walang mababasa. Kasi bakit walang mababasa? Kasi hindi bawal. Bakit hindi bawal? Kasi ang pinapaniwalaan namin, ang aming Panginoong Jesus. Jesus ang aming Panginoon. Siya ang aming pinapaniwalaan, hindi isang babae na propetisa, nagpapakilalang propetisang babae. Sino siya? Hindi siya dapat paniwalaan. Paniwalaan mo si Jesus higit sa lahat. Pwede mo siyang paniwalaan. Pero hindi dapat, mas magaling siya, mas dapat mo siyang paniwalaan kaysa sa patuto ni Jesus. Anong patuto ni Jesus? Marcos 7. Ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Idineklara. Dahil dito, idineklara ni Jesus. Word for word mababasa yun. Dahil dito, idineklara ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Kasi ang sabi niya, sa unang statement niya, hindi ang pumapasok sa bibig, pumapasok sa tiyan at idinudumi ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig na nanggagaling sa kanyang puso, katulad ng pagsisinungaling. Ayun. Nagkakasala ka, brother. Nagsisinungaling ka. Ang tanong word for word, kung ano-anong pasikot-sikot mong tanong. Nagmamang-maangang ka. Nag-ano-ano ka. Nagkukunyaring walang alam ka. Tumatakas ka sa realidad ng buhay. Ang Church of Christ ay hindi tumatakas sa realidad ng buhay. Kami katotohanan. Kapag ang tanong ay tanong, direkta namin sinasagot. Yes kung yes, no kung no. Hindi ka tulad ng Seventh-day Adventist. Nakausap ko ngayon. Word for word, hindi magets. Pero narinig ko nagtatanong siyang word for word. Nagagalit dun sa kausap. Hindi daw yung word for word. Ngayon, ini-apply sa buhay niya. Nabaliktad. Siya naman yung nakakaalam. Ano bang patuto ni Pablo? Sa unang Korinto 8:8 at saka ang sabi niya dun sa Korinto din, ang sabi niya, kainin ninyo ang lahat ng pagkain, Seventh-day Adventist, na mabibili sa tindahan ng karne. Kainin nyo nga, inuutusan na kayo ni Pablo. Saan daw? Lahat ng karne, kainin ninyo ang mga paninda na mabibili sa tindahan ng karne. Ang tanong, saan ba nakikita ang karneng baboy? Sa hardware. O kapag hardware, panalo ka na. Problema, akong nanalo. Ang karne ay hindi matatagpuan sa tindahan ng hardware. Matatagpuan niya sa tindahan ng karne. Kaya bukas, magsimula ka ng kumain ng baboy. Kaya naman, kung hindi naman, magwelga kayo, magmarcha kayo na yung karneng baboy, wag dalhin sa tindahan ng karne, dalhin sa hardware. Para pasok sa inyong aral. Dahil masasabi nyo ngayon, hindi naman matatagpuan ng karneng baboy sa tindahan ng karne nasa hardware. Panalo ka. Ang problema, hindi mo kayang mahirap baguhin yan, mga kaibigan. Kaya maliwanag Panginoon. At sinasabi niya kanina, hindi, kapag marumi daw, hindi na kayang linisin. Talagang ito hindi nagbabasa ng kasulatan. Ang karap mo si God. Hindi pipitsugin, kaibigan. Church of Christ ang karap mo. Ang Church of Christ ay haligit suway ng katotohanan. Ano po ang sabi sa Hebreo 9:22? At ayon sa kautusan, halos masasabing ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagbubuo ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya naman palang linisin ang marumi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ay sino ngayon, kaninong dugo? Sino ang nag-uutos sa atin na kainin lahat ng pagkain? Si Jesus. Ano sabi ng kanyang alagad si Pablo? Kainin ninyo ang lahat ng pagkain mabibili nyo sa tindahan ng karne. Ano pa sabi ni Pablo? Hindi nagpaparumi sa paningin ng Diyos ang pagkain. Wala itong magagawang mabuti at masama sa tao. Hindi ka magiging maka-Diyos, hindi ka magiging laban sa Diyos. Kumain ka man yan o hindi ka kumain, sabi ni Pablo. Mga kapatid, paniwalaan natin ang ating Panginoong Hesus. Paniwalaan po natin si Pablo. Ang sabi nga ni sa Roma 14, kung alam nyo lang, favorite ko dyan kasi sa usapin niya, Roma 14. Alam nyo sa Church of Christ kasi mga kaibigan, yung gustong kumain ng baboy, kumain yung ayaw, diwag. Hindi namin hinahatulan yung kumakain ng baboy at hindi namin hinahamak yung hindi kumakain ng baboy. Ayon sa Roma 14, huwag hatulan ng kumakain ng karne lang
ng gulay lang, yung kumakain ng lahat ng uri ng pagkain. At huwag hamakin ng lahat ng kumakain ng uri ng pagkain, yung kumakain ng gulay lang. Sapagkat yung kumakain ng karne, nagpapasalamat ng Diyos. At yung hindi kumakain ng karne baboy, nagpapasalamat din sa Diyos. Kayang gawin malinis ng Diyos ang ipinaakala mong marumi sa paningin mo. Ano sabi? Yan daw kasing kumakain ng baboy, nananalangin sa Diyos, at yung hindi kumakain sa baboy na Seventh-day Adventist, nananalangin din niya sa Diyos. Kaya sa Church of Christ, Seventh-day Adventist, hindi namin kayo hinahamak, hindi namin kayo hinahatol. Malaya kayo kung ayaw nyo kumain. Pero, ito lang masasabi ko, walang masama, kumain ka o hindi kumain. Time na tayo, time. Ngayon ay dadako na tayo sa second round ng cross-examination ng negative sa affirmative. Kung ready na sa pagtatanong, pagka nagsimula magtanong, sisimula na ang 7 minutes. Okay, thank you. No? So, ang New Testament ay panahon ng Kristiyano, Mr. is God. No? Sa panahong Kristiyano, may mabasa ba ako sa bersyon ng Biblia na ang baboy ay ikinonsider na unclean according sa teksto ng New Testament sa panahon ng Kristiyano? May mababasa ba ako o wala? Sa palagay ko, wala. Kung word for word ang pag-uusapan. Objection. Okay. Wag, Okay, nasa objection? rules natin, yung mismong categorical ang ating ilalabas sa bibig o ang ilalabas sa bibig kapag categorical ang tanong. So, Okay, categorical gets muna, ko na. hindi yung sa palagay. Hindi naman ako nagtatanong ng sa palagay. Hindi naman Isgad, di ka kategoriko. na, de, saglit lang, Isgad. May pagpipilian kasi doon, narinig ko naman kung may mababasa ba siya o wala. So, hindi ka agad sumagot ng categorical. Ito yung pangalawang warning mo, Isgad. Kasi naalala ko, may una kang warning dyan din sa rules na yan about sa categorical. So, pangalawang warning pa lang naman to. Sa pangatlo, may sanction na. So, pauulit ko yung tanong, yun ang unahin mo, Isgad, sa pagsagot, yung categorical. Ulitin ang tanong, pagkatapos ng tanong, tsaka paanda rin yung time. Okay, no? Sa panahon, ang New Testament ay panahon na ng Kristiyano. Sa teksto ng panahon ng Kristiyano, sa teksto ng New Testament, sa panahong Kristiyano, may mababasa ba ako sa version ng Biblia na ang baboy considered pigs considered to unclean? May mababasa ba ako o wala? Meron. At hindi naman, at yung talatang yun ay wala namang kinalaman sa pagkain. Itinuring siyang marumi sa paniniwalang Hudismo. Pero ayon kay Jesus, ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Next question. Okay, no? So, according sa iyo, meron naman palang mabasa. So, meron ngang mabasa according sa iyo sa panahon ng New Testament. Ang buong Church of Christ, sumusunod ba ito sa teaching ng Mark chapter 5 verse 11 o lumalabag? Categorical question. Hindi po lumalabag kasi considered naman talaga Objection. sa paniniwalang Hindi pa ako lumalabag nagtatanong ang ng sagot hindi ko. lumalabag. Wait lang, bro. Okay. Sabi mo lumalabag o hindi lumalabag? I have Ang sabi objection. ko nga, hindi lumalabag. Yun ang sagot ko. Saglit, Isgad. Sige, anong objection? Malinaw po ang categorical question. Pag categorical ang tanong, kailangan categorical ang sagot. Ano nga yung Sumusunod ba pagpipilian mo, bro? Sumusunod ba sila o lumalabag? Lumalabag, hindi ko tinatanong na hindi lumalabag. Lumalabag. Isgad, sabi ko sa'yo, may mahigpit tayo sa rules. Dahil wala doon sa pagpipilian yung sagot mo. Yun kasi narinig kong niya rin pagpipilian, sumusunod o lumalabag. Dahil sagot mo, hindi lumalabag. Bagamat consider naman yun as sumusunod, kaya lang hindi yun ang pagpipilian niya. So pangatlo mo ito, Isgad. So yung conclusion mo mamaya, babawasan ko, 1 minuto lang naman. So magiging 4 minutes mamaya ang conclusion mo. Pauulit ko yung wala sa tanong, tapos saglit, pero pauulit ko yung tanong. Wala sa pagpipilian pala. Saglit, Wala sa Isgad. Saglit muna. Pauulit ko yung tanong para maliwanag na masasagot mo. Ulitin yung tanong. Premise, according sa paksa at sa pinag-uusapan natin, according sa iyo, no, meron naman palang mabasa sa panahon ng mga Kristiyano na ang baboy
considered unclean? Merong mabasa? According sa ano, sa teaching ng Mark chapter 5 verse 11, sinusunod ba ng buong Church of Christ ang Mark chapter 5 verse 11 o nilalabag o lumalabag sila? Wala po sa pagpipilian ang sagot. Wala kaming ginagawang paglabag. Dahil ang tanong mo kasi sa paningin ng mga Hudyo kung marumi ang baboy, yes, marumi ang baboy. Pero ang pinag-uusapan natin ay ang pagkain. Ang baboy ay pagkain. Ang sabi ni Jesus, ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Next question. Next question. Okay. Okay. No, ikaw bilang isang Kristiyano, sabi mo wala naman, hindi kumbaga none of the above ang sagot mo. So, ikaw bilang isang Kristiyano, tanggap mo ba ang Mark chapter 5 verse 11 na ang baboy considered unclean? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap natin kung sa paniniwalang Hudismo. Pero yung sinasabi ng marumi, sinasabi sa Gawa 10:15, ang nilinis ng Diyos ay huwag mo nang ipalagay na marumi. Umalis ka na sa paniniwalang marumi yan kasi nga nilinis na siya ng Diyos. Base sa Gawa 10:15, sinabi nga ni Jesus na Diyos, ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin. Dineklara niya. Next question. Okay. According dito sa babasahin ko, sabi mo according sa paniniwala ng mga Hudyo, pero according dito, since the Gerasenes were not Jew, who considered pigs to be unclean. Ito bang Gerasenes, Hudyo ito o hindi Hudyo? Hindi ko alam kung Hudyo siya o hindi Hudyo. Next question. Objection, Mr. Moderator. Yeah, Objection. yun ang sagot ko. Hindi ko alam kung siya ay Hudyo o hindi Hudyo. At mo kasi So, yung automatic gender. yun as pass is God. So, Pass na next lang. question tayo, pass Hindi yun. ko alam kasi. Ang tanong niya kasi generous. Hindi ko alam kung Wala yan ay nang Hudyo o paliwanagan doon is God. Pass yun. Next hindi. question Pass na tayo. lang. Next question, Mr. No? According sa Revelation 18 verse 2, meron pang karumal-dumal na hayop. According sa Revelation 18 verse 2. Sa panahong ito, ang Revelation 18 verse 2 ay ginagamit nating mga Kristiyano as a foundation of faith, no? Ginagamit natin as a teaching. Ang tanong ko sa iyo, nung banggitin doon ang karumal-dumal na hayop, sa word na karumal-dumal na hayop, yung baboy, hayop o hindi hayop? Hindi po ito literal na hayop. Ito'y tumutukoy sa tao. Objection. Kasi ang sabi Objection. dito- Objection. Okay, ano objection? Ang baboy, hayop o hindi hayop according. Hindi po, pinutol niya yung mismong sagot Hayop o hindi hayop. Yung mismong categorical, wag niya pong putulin. Nasa rules natin yan Dapat isagot categorical. Hindi, Okay. hindi ang Saglit sagot lang, ko po. Iskad. Saglit lang. Ang sagot mo, hindi literal na hayop. Ang pagpipilian Yes, niya kasi hindi ay hayop. hindi hayop or hayop. hindi hayop. Yes, Kaya lang, hindi hayop yun po. ang nasagot mo kanina, Isgad Saglit lang. Hindi naman mababawasan yung ano mo, back to zero yung ano natin. Kaya lang, may warning ka ulit. No, about sa categorical. So, paulit ko yung tanong, sagutin mo ng categorical, tsaka ka mag-explain ng 20 seconds. Ulit yung tanong. Premise muna ako. Tayong mga Kristiyano, as a foundation ng paniniwala natin, ginagamit natin ang Revelation 18 verse 2. Tayong mga Kristiyano. Nakasulat sa Revelation 18 verse 2, sa binasa mo din na merong karumal-dumal na hayop. Yung baboy, hayop o hindi hayop? Hindi hayop kung ang pag-uusapan natin ang Revelation 18:2. Objection moderator, para si Optawa. Okay. I think, ano yan, Palace of Tawa tuloy. Ano yan, batin. So, nandun tayo sa... Hindi bro, hindi talaga maiwasan na ano. Hindi ba din yun? Pero Hindi iwasan talaga na natin yan. maiwasan Doon matawa kita, tayo. warningan kita sa pagtawa, bro, ha? So, tuloy yung sagot. May 14 seconds ka pa, Iskad. Okay, hindi ito baboy. Kasi nga, ito ay pahayag 18:2 ang pinag-uusapan natin. Sa pahayag 18:2, ang sabi, yung maruruming baboy, ang sabi sa 3, pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Baboy, painumin ng kahalayan ang lahat ng bansa. Maliwanag po sa konteksto Next ng question. Talatan 3, Next hindi question. literal. Next. Sabi mo, hindi hayop yung baboy. So, nagluluto ka pala ng hindi hayop na baboy. Yes or no? No, kasi ang tanong mo kaibigan, pahayag 18:2. Ang sinasabi, objection moderator, para si Optawa ulit. Okay, pangalawang warning yan, MT, yung pagbabatkin sa pamamagitan ng
pagtawa sa panahong siya ay sumasagot. So, natitira mo doon sa pagbati ay isa. Meron ka na ring minus pagka nakatatlo ka. Sige, tuloy. May 13 seconds, guys. Okay, hindi Objection po, muna, bro. kasi Objection muna ako. Counter mo na ako. Bro, papaalala ko lang ha, pag mali ang objection mo, kasama sa warning yan. Sige, anong objection mo? Eh, syempre, hindi naman to magiging mali ang objection ko. Unang-una, bakit magkakaroon ako ng kumbaga paglaba or kaukulang parusa? Si Isgad, maraming beses na siyang hindi lang 3 yun eh. Ilang beses na siyang nagkamali. Ba't ba't hindi fair? Saang nagkamali si Isgad tungkol sa bat-in? Marami po may ad hominem, may hindi pagsagot sa yung presentation categorical. kasi kanina, eto moderators time muna. Yung presentation niya kanina, I think presentation niya yun sa rebuttal, total rebuttal naman yun. At sa tingin ko lang naman sa tingin ko lang, sa rebuttal niya, hindi naman personal na inaatake yung pagkatao mo. Kundi mga pinahayag mo, pati yung aral na tinitindigan mo. Yun yung kanyang rebuttal. So wala ka rin namang in-object doon at hindi ka rin naman nag-object tungkol sa nakikita mong meron siyang mga nalalabag na rules. Hindi ako sumasabat. Meron din ba tayong rules na policy of tawa? Hindi, mali lang. Ginagamit lang ni Isgad yun. Mahilig gumawa ng policy yan eh. Sabi ko nga, hindi ako mag-rule sa policy. Ang niro-rule natin, yun nga mga side comment, yung pagbabat-in, yung ad hominem, napasok yung mo sa pagtawa. So pangalawa. Ano ba? Pangalawa na ba, Isgad? Ano ba? Okay na. Nalimutan ko eh. Okay. Pangalawa. Isang isang bat-in ay na. So tuloy na natin. Sagot, Isgad, 13 seconds. Okay. Hindi po ito baboy na literal. Kasi ang ginamit mo kanina, pahayag 18 tapos magtatanong ka ngayon ng baboy ng literal. Kaya, yun ang tanong ko. Yun ang sagot ko. Next question. Okay, sabi mo hindi baboy na literal ang nasa Revelation 18 verse 2. Itong karumal-dumal na hayop, hindi pala to literal. Yung mga karumal-dumal na hayop ngayon, hindi pala literal yan. Literal o Oo hindi? naman. Hindi literal. Kasi sa 3, makikita mo ang kulugan sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakikiapit sa kanyang mga hari at sa lupa at ang mga lakal sa bundaigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Yung mga maruruming hayop na ito, tumutukoy ito sa mga tao Next maruruming. question. Okay, pwede mo ba akong pakitaan ng diksyonaryo na ang karumal-dumal na hayop ay hindi literal? Wala po, pass na lang. Kasi dictionary nga nahanap niya. Pass. Pinag-usapan natin pahayag. Okay, pass. No, paliwanagan yan. Next question. Sunod na tanong. Tanggap mo ba na word for word wala ding mabasa na ang mga Kristiyano kakain ng lutong baboy? Word for word, tanggap mo, di mo tanggap yan? Sorry, tanggap. Yes, tanggap po natin walang mababasa. Ganun ang Church of Christ, direktang sumagot. Tanggap kung walang mababasa, agad-agaran. Hindi na yung pasikot-sikot, no? Walang ano. Sige, next question. Tanggap agad. Okay. Dahil sabi mo, tanggap mo pala, tama ba yung statement mo kanina o yung pahayag mo kanina na ang sabi mo, hindi ka magiging labag sa Diyos kapag hindi ka kumakain ng baboy? Tama ba yun o mali? Tama ba yun? Kasi sinasabi nga sa unang Korinto 8:8, hindi tayo nagiging malinis sa paningin ng Diyos kung kakain tayo ng isang uri ng pagkain o hindi kakain. Next question. So, inaamin mo na hindi magiging labag sa Diyos kapag hindi kumakain ng baboy? Yes or no? Inaamin mo? Yes o yes o. Ayaw mong kumain eh. Hindi ka na pinipilit kaya pakainin ng Diyos ng baboy. Ayaw mong kumain. Hindi, wag kang kumain, kaibigan. Masaya ka dyan. Ipagpatuloy mo yan. Next question. May isa bang apostles na nagkatay ng baboy tapos kinain nila? May isa ba? Isang teksto? Meron bang isang teksto na mabasa yon na nagkatay sila ng baboy, niluto nila, tapos kinain? Sinong apostles? Magbigay ka ng isa tsaka verse. Wala po, wala. Yan ang ganyan. Pag word for word, wala agad ang sagot. Walang mababasa na nagkatay ang isang apostol ng baboy. Next question. Okay. Sunod na tanong, dito sa Acts chapter 10 verse 11 to 15 na ginamit mo. Si Peter ba sa kanyang nung napakitaan siya ng pangitain ng Diyos,
na according doon sa simbolismo or sa Sorry bro, symbolical sorry na bro. Ano na pala, time na pala. Sorry. Hindi ko na obserbahan yung time. Kasi umaano, okay. nagpa-positive na yung oras. Okay, dadako na tayo sa tutok pa rin ng ating viewers. Hindi nga lang nadadagdagan, di rin nababawasan. So, sa ano na tayo, rebuttal stage, second round ng negative. Sa paksang patutunayan ko na si Jesus ay, teka, mali ata yung nababasa ko kay Bexana. Ang karne ng baboy na luto na ay pwede nang kainin sa panahong Kristiyano. Okay, pag nagsalita ka, magsisimula na 7 minutes mo. Thank you po sa mga nakinig at patuloy pang makikinig ng ating pinag-uusapan. Malinaw, hindi kayang itayo ang paksa ng ating kaibigan. Iniwan yung paksa eh. Kapag nakikipagdebate, itatayo mismo yung paksa. Kapag affirmative ka, itatayo mo. Kapag ang bahay itinayo mo, itatayo mo siya, hindi mo siya gigibain. Ayan, no? Yung paraan ng kanyang pagtatanong, ginigiba niya yung paksa niya. Tapos, nagtatanong siya ng another. Ang paksa, ang karne ng baboy na luto na ay pwede nang kainin sa panahong Kristiyano. Hindi niya maitayo yan kasi wala naman. Wala naman sa Bible yan. No? Kahit sinong marunong bumasa at umunawa, wala sa Bible yan. Malinaw po yan mga kapatid. Ang itinatanong niya ay another topic. May mabasa ka ba sa New Testament na hindi dapat kainin ng mga Kristiyano ang baboy? Another topic. No? Hindi yan yung subject. Alam nyo na kung paano gumiba ng paksa. Madali lang, no? Kapag iniwanan ng affirmatibo ang kanyang paksa or iniwanan ng isang tao ang kanyang itinatayong bahay, hindi na mabubuo. Hindi na matatapos 'yun. Hindi na rin maitatayo 'yun. Kasi iniwanan nga hindi tinapos. Hindi itinayo. No? So ganun ang nakikita natin. Meron tayong subject. Ito ang subject matter. Nandiyan sa screen. Dapat niya maunawaan. Ayan, kasi ang problema nagyayabang lang tayo sa ating mga kaalaman. Nagyayabang siya sa kanyang sariling kaalaman pero hindi niya inalam kung paano magtayo ng paksa sa isang debate. No? So malinaw mga kapatid. Una, sa Revelation 18 verse 2, yung word daw na karumal-dumal na hayop, yung baboy, tinatanong ko, hayop ba ito? Hindi hayop. Hindi daw hayop yung baboy. So, tinanong ko ulit siya, nagluluto ka ba ng baboy na hindi hayop? No daw. No. Pero according sa sagot niya, hindi hayop ang baboy. Word of the day. No, nakakatawa talaga yun. Isa sa nakakatawang hindi natin mapigilan, ang baboy hindi hayop. By is God. No? Pwede mo naman kasing akala ko ba ang Church of Christ ay kumbaga honest. Pero nagsisinungaling ka diyan 8:44. Ang ama ng kasinungalingan si Satanas. Alam mo na, baka gustong humigit ng Church of Christ sa kay Satanas, palitan sa trono, no, sa pagsisinungaling. So, baka gusto, no? Yan lang, mga kapatid. So, malinaw, Revelation 18 verse 2, ang karumal-dumal na hayop dyan ay literal. Mangyayari nga yan Pag mangyayari ang isang bagay, alam nga namang hindi magiging literal kapag nangyari. No? So, malinaw, ibinabalik niya rin ang Mark chapter 7 verse 19, out of topic, inistroma niya si Christ, no? Siniksikan niya ng word na baboy, yung mga nakasulat doon. Akala ko isiga talagang honest ang Church of Christ. Pero bakit para yatang lumagpas sa pagsisinungaling ang Church of Christ? Gusto mong siksikan yung Mark 7 verse 19 ang word na baboy? Wala po yun doon, no? Wala po mga kapatid. Ikalawa mga kapatid, or sa ating paggiba sa paksang ito, giba na, wawalisin na lang natin yan, gibang-giba na no? Maraming talatang ginamit yan, pero tanggap niya ang Mark chapter 5 verse 11. Mababasa talaga na ang baboy considered to be unclean. No? Kinonsidera talaga sa panahon ng mga Kristiyano, kinonsidera ang baboy ay hindi malinis. According sa Leviticus chapter 11 verse 7 to 8, kapag hindi malinis, kapag ang baboy ay hindi malinis, hindi dapat kainin. No?
mababasa yung ganung mga salita eh. At unang-una, yung banal na kasulatan, yung Leviticus or Genesis to Malakay, hindi pinangalanan ng Old Testament nung unang panahon. Scripture ang tawag diyan. O naloko ka ng mga Kaya nga sa 2 Timothy or sa 1 Timothy 3:16, scriptures ang binabanggit. God breathed all scriptures. Scriptures. Hindi Old Testament. No? Pinangalanan lang yan ng mga hindi ko rin sinabing mali yan, no? Pero scriptures, doon na ako papanig sa word na scripture. Kaysa dito sa katuwiran itong ito, no? So sa Old Testament di umano marumi ang hayop or ang baboy, pero sa New Testament pinaghihiwalay mo eh. Hindi ba't magkasama palagi 'yon? Ito may Bible ako dito, Isgad. Magkasama eh. Tiklupin mo yung Bible mo tapos tingnan mo kung naghihiwalay ba. Malinaw, no? Sa Gawa chapter 10 verse 11 to 15, si Peter sa kanyang pangitain na nakakatawa naman na sinagot niyang literal daw ang kapag inunawa ang vision. Literal daw yan. So, wala ding maipakita na literal ang vision. Kasi talaga namang symbolikal ang vision. So, dito sa Acts chapter 10 verse 14, hindi talaga kumain si Peter ng karumal-dumal na hayop. May ibig sabihin according sa 17 Kakainin mo ba yung ibig sabihin? No? Yung mismong pangitain na iniisip ni Peter, kung ano ang kahulugan, kakainin mo yun. So, sa makatuwid, ang Church of Christ lang ang kumain ng karumal-dumal na hayop kasama baboy. Niluto nila, pero wala sa Biblia. Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Saglit, papus ng time. Saglit, Samix, huwag ka magsalita. Nagde-debate yung dalawa. Na-stop ka, empty. Nawala yung mo. Meron siyang viewerista, yung oras mo na lang, meron pa siyang natitirang 40 seconds. Yung oras mo kanina. Disconnect. Baka may problema sa connection. Oo, may problema yun sa connection. Naka-record to, Samix, mamaya ka na magsalita. Hindi pa i-upload to sa YouTube. So guys, Say lang natin, baka nawala ng internet. lalo na Ipapakibaba nga biglang muna to si na-remove ako. Samix, bro viewerista. Mamaya mo na lang iakyat, tapos nito masisira yung Nahulog. Okay, ano ka na ba? Nababa yung hindi pa tapos yung oras ko. May 40 seconds ka, may 40 seconds. Okay, ready ka na ituloy yung 40 seconds, bro? Opo, no? Malinaw. Okay, sige, Malinaw ba? tuloy. Malinaw. Okay, no? I-rebat din natin itong sinabi niya na nilinis daw ng dugo ang mga marumi. Maruming tao pinag-uusapan dun eh. Sa Job chapter 14 verse 4, akatarton ng pinag-uusapan doon patungkol sa hayop. No? Dito sa ginamit niyang teksto na nilinis daw ng dugo, ang babaw naman ng piking Kristo mo na naglinis pala ng hayop. No? Nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo ang hayop. Bakit nagkasala ba ang hayop? Kailan lumabag ang hayop? Hindi ba't ang tao ang lumalabag? Yan ang mga doktrinang wala sa banal na kasulatan. No? Na hindi Okay, kayang time na tayo, time. Ay, okay, natapos na yung ating last round ng yung second round natapos na, no? So, dadako na tayo sa last round ng cross-examination ng affirmative sa negative. Pag ready ka na magtanong, Isgad, doon magsisimula yung oras mo kapag nagsalita ka. Sabi dito ni Jesus sa pahayag sa Marcos 7:18 hanggang 19. Pati ba naman kayo ay hindi rin nakakaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinasok niya sa kanyang bibig? Naniniwala ka ba dito? Yes or no? Hindi po, kasi according lang naman yan sa'yo. Gusto mong i-insist yan yung word na baboy eh.
So kapag ini-insist mo ang word na baboy dyan, wala talaga yan. Kahit anong gawin mo, kahit bulat-latin mo, kahit sa pagkabasa mo, wala naman talaga eh. Ang pinag-uusapan natin, yung luto na baboy, wala sa mismong teksto. Inistroman mo lang eh. Next question. Next question. Okay, dahil nabanggit mo na ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ni Jesus kasi binasa ko lang naman ito. Objection, Mr. Itong Moderator. ikalawang sinabi ni Jesus. Objection? Anong objection? Wala akong sinabi na hindi pinaniniwalaan. Kapag ako gumamit niyan, paniniwalaan ko yan. Ang sagot ko no. Ang sagot ko no. Hindi yung salitang hindi Okay. pinaniniwalaan. May counter objection kay Scott. Meron po, kasi ang tanong ko nga kung pinapaniwalaan niya yung pahayag, yung Marcos 7:18. Binasa ko, ang sabi niya, no. Kaya tama yung aking premise na hindi siya naniniwala. Okay, ganito no. Hindi ako magde-decide kung paulit na lang batay sa isinagot ni MT Scott yung tinatanong mo. Kasi Okay, para napansin ko lang yung may isiningit ka na hindi mo pinaniniwalaan ng sinabi ni Kristo. Bagamat oo, binasa mo lang naman, kaya lang dun sa sinagot niya, dun ka magbatay ng premise mo. Okay. Dito sa sinasabi ni Jesus sa pahayag sa Marcos 7:19 naman tayo. Sapagkat hindi naman iyon ipinapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Ito ang tanong. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Kristo sa sabi sa 19? Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. Tanggap mo ba itong pahayag ni Jesus? Oo o hindi? Hindi ko po tanggap peke yung Kristo mo eh. Gusto mong i-insist talaga yung word na baboy dyan eh. Ikaw ang mismong nagbasa. So ikaw yung Kristo na peke na nagbasa ng mismong Mark chapter 7 verse 19. Matagal lang naisulat yung Mark 7 verse 19. Hindi na nagsasalita si Christ sa panahong ito. Nasa langit na nga si Christ eh. Gagamitin mo pa si Christ sa sarili mong paraan. Hindi ko po tanggap Next yung question. pagtatanong mong yan. Sunod na tanong. Okay. Dako naman po tayo sa unang Korinto 10:25. Ang sabi ni sa unang Korinto 10:25, kainin ninyo ang lahat ng mabibili nyong pagkain sa tindahan ng karne. Kumain kayo. Ito basahin ko Kumain kayo ng anuman nabibili sa tindahan ng karne at huwag na magtanong pa upang hindi mabagabaga inyong buti. Bibili ka ba ng mga nabibiling tindahang karne? Ay susundin mo ba ang payo ni Pablo na kumain ka ng lahat ng pagkain nabibili sa tindahan ng karne? Yes or no? No. Sabi ni Isgad, susundin mo ba ang sinabi ni Pablo? Wala namang sinabi si Pablo na bumili kayo ng baboy doon sa pamilihan. Merong tinda sa pamilihan na kumot. Kung sasakyan ko yung argumento mo na dapat bumili tayo ng mga nabibili sa pamilihan, may tinitinda sa palengke na kumot. Kakainin mo yung kumot? Next question. Okay. Ang sabi dito, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. Ang sabi mo, kumot. Meron bang nabibiling kumot sa tindahan ng karne? Yes or no? Sa palengke ang nakasulat dyan. No. Sa palengke ang nakasulat dyan eh. O merkado. Meron bang nagtitinda ng kumot sa merkado? Yes, Okay, meron. Diyan sa Agora, sa Market 3 sa Nabotas, may nagtitinda ng kumot sa market na Next yun. question. Sa merkado. Okay, hayain na. Dito naman Kakainin mo tayo yun? sa unang Korinto 8:8. Pakinggan na lang Dito sabi sa unang Korinto 8:8, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganong pagkain at wala rin kabutiang may dudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Base sa talatang ito, pinagbabawal bang kumain ng baboy? Or okay lang o na hindi kumain ng baboy? Sagot. Pinagbabawal talaga according sa banal na kasulatan. Hindi lang naman 1 Corinthians 8 verse 8 ang teksto sa banal na kasulatan eh. No? Doon sa mismong statement na yon na gusto mong i-insist yung word na baboy, alam ko naman magiging conclusion mo dyan eh. Baboy. Next question. Walang question. nakasulat na baboy dyan. Okay. Dito sa Romans 14, dako tayo dito sa Romans 14. Ang sabi dito sa Romans 14,
Dito sa sa Mateo 15:11, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ang baboy ba'y pumapasok sa bibig o hindi pumapasok sa bibig ang pagkain baboy? Oh, sagot, hindi po pumapasok sa bibig yung pagkain ng baboy according sa banal na kasulatan, hindi nga pinapakain. Leviticus chapter 11 verse 7 to 8. Hindi ipinapakain. Paano papasok sa bibig kung hindi ipinapakain? Kasi marumi. Kayo lang naman ang kumain yan eh. Kung ikaw ang susundin, ikaw lang mismo sa statement mo, sa sarili mong statement, hindi sa Bible, Next papasok yan sa question. bibig mo kasi ikaw ang nagsasalita. Okay, dako naman tayo dito sa Gawa 10:15. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Nang sinabi ba ni Kristo na ang lahat ng pagkain ay pwede nang kainin? Bakit ayaw mong paniwalaan si Jesus? Sagot, ikaw ang hindi ko pinaniniwalaan. Unang-una, yung pag-declare ng gano'n ni Christ, walang nakasulat na baboy. No? Remember, ang paksa, may nakasulat na luto na baboy, yan yung itatayo mo, kaso hindi mo maitayo, doon ka napunta sa pagkain. Next question. Gusto mo talagang kumain. Pilipos chapter 3 verse 19, ang Diyos mo ay ang tiyan. Okay, dito naman sa unang Timoteo 4:4, sapagkat ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti at walang dapat itakwil kung tinatanggap ito ng may pasalamat. Susundin mo ba ang payo sa unang Timoteo 4:4 na huwag itakwil dahil ito ay mabuti? Yes or no? Hindi po. Hindi lang naman yun ang nakasulat sa unang Korinto 4:4. Totoo naman na ang nilalang ng Diyos ay dapat nating ipagpasalamat. Mabuti yun. Pero hindi sinabing dapat kainin lahat ng nilalang ng Diyos. So, maraming nilalang ang Diyos. Kakainin mo pati puno. Nilalang ng Diyos yan eh. Huwag mo sabihin sa akin, hindi. Ang Next bato nilalang ng question. Diyos. Kakainin mo. Dito sa unang Colossians 2:16, kaya't huwag hayaan ng sino man na hatulang kayo tungkol sa pagkain o inumin. Sinusunod mo ba ito na wag daw hatulan yung mga kumakain ng anumang uri ng pagkain? Sinusunod mo ba ito o hindi? Hindi po. According lang naman sa'yo yan eh. Na lahat ng uri ng pagkain, according kay Isgad, lahat ng uri ng pagkain dapat kainin according sa'yo. Pero hindi mo nauunawaan ang Colossians chapter 2 verse 16. May kinalaman sa festival, sa paghahandog sa Diyos-Diyosan, ang pinag-uusapan ng naturang talata. Hindi nyo maiintindihan yon kasi ang nasa isip po ninyo, pagkain ang baboy. Next question. Diyos ninyo ang baboy. Stop the time. Time na. Time na raw, sabi ni viewerista. Okay. Yun ang last round ng ating cross-examination. Remind ko lang sa conclusion, 4 minutes ang natitira sa'yo is God, may 5 minutes si MT. Pero sa pagkakataong ito, mauuna conclusion ang negative side na si MT. So may 5 minutes. Pag nagsalita ka, lalagyan ka ng 5 minutes sa taas mo, MT. Okay? Lumalabas kasi sa pinag-uusapan natin, ang ating kaibigan ay cherry picking. Cherry picking policy, tapos papasukan niya ng sarili niyang unawa. Policy again, no? Policy din ang tawag sa ganyan, nauuna sa nakasulat sa teksto. Policy. So, malinaw po mga kapatid, na hindi talaga maitayo yung paksa. Sa mismong teksto na walang nakasulat at hindi mapatunayan, yun ang kanyang itinatayo. Yung mismong teksto na walang nakasulat. Kaya hindi tayo umaagree doon. Kasi wala namang nakasulat eh. Sa pangunawa niya, sa kanyang kaisipan, ipapasok niya yung baboy doon. Yung word na baboy. Tingnan niyo sa conclusion, ipapasok niya yun. No? Kasi yun yung paksa eh. Kailangan kasi ma-resolve ang subject matter. I-resolve natin yan. Kaya lang, hindi mo mapatunayan. Sa akin, talagang kahit anong talata ang gawin mo sa New Testament or gamitin mo sa New Testament, hindi mo mapatunayan sa akin yan. Ako na nagbabasa ng banal na kasulatan, gusto mo pang linlangin? No? Kami ay araw-araw na nagbabasa. Sasabihin mo pa sa amin, hindi namin naunawaan yan. Sa tagal na namin pinag-aaralan yan. Ikaw nga, pamali-mali eh. Revelation 18 verse 12, wala akong binanggit na ganun. No? Ini-instruman mo nga yung ko eh. Yung mismong ko po, yung mismong sagot ko, ini-instruman para lang makascore. Pero ako,
sumusunod tayo sa rules. Kasi alam kong fallacious yun. Pinapatanggap natin sa kanya yung kanyang mga statement. Galing sa kanyang bibig ang kanyang mga sagot according sa ating mga tanong. So lumalabas kasi, malinaw ang sabi niya, hindi ka magiging labag sa Diyos kapag hindi ka kumakain ng baboy. Tama ba yung pahayag mo o mali? Sabi niya, tama. Malinaw po, panahon na ng Kristiyano, mga kapatid. Inilagay na ng Diyos sa bibig ni Isgad na hindi ka magiging labag sa Diyos kapag hindi ka kumakain ng baboy. Malinaw po, mga kapatid, ano? So, ang Seventh-day Adventist, tama po sa kanila pong stand patungkol po dito po sa paksang ito. At malinaw, mga kapatid, na hindi ho kayang, hindi kayang dalhin ng ating kaibigan yung kanyang gustong sabihin, yung kanyang mismong subject, no? Kapag division ang subject or ang mismong kapag mathematics ang subject, kailangan sa mathematics ka lang focus, no? Tsaka na tayo mag-subject or mag-subject ng English, Filipino, no? Saka na tayo mag-subject ng ganon. Pero yung kanya, hinalo-halo. Sa malamig ba yan? sa malamig. Na malinaw po, mga kapatid. Kahit ito, challenge ko sa mga Kristiyano ngayon. Challenge ko. Basahin nyo yung Leviticus 11 verse 7 to 8. Word for word. No? Sa mga nag-aangkin na Kristiyano ngayon, word for word, basahin nyo. Yun na lang Biblia ang susundin nyo, yung nakasulat doon. Huwag na yung sarili nyong katuwiran. Pagkatuwiran ng mga tao sa panahong ito, lalo na mga sandikiper, pagkatuwiran nila, makakain talaga ang baboy sa katuwiran nila. Pero hindi according sa banal na kasulatan. Kasi kapag babasa ka sa banal na kasulatan, kahit anong katuwiran, mababasa pa rin na hindi ipinapakain ng baboy, ang karin ng baboy. Kiluto, kihilaw, hindi ipinapakain. Huwag na kakainin No? At sa pagbabalik ng Diyos, alam naman natin na ang patuloy lumalabag, 1 John 2:3, no? Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan, kautusan ng Diyos yun Hindi naman kautusan ng Seventh-day Adventist yun. Mas nakakaunawa ang Seventh-day Adventist sa nakasulat sa Scriptures, no? Kautusan ng Diyos ang sinusunod ng Seventh-day Adventist, no? Kung mali ang pagsunod ng Seventh-day Adventist, kung mali di nagkamali din ba ang Diyos? Kasi binabasa lang naman namin yun, sinusunod namin yun. Marami nga ding mga church, yung mga Church of Christ sa panahon ito, sumusunod din naman sa mga teksto ng Old Testament or ng Lumang Testamento, sa mismong Scripture. Hindi din naman naging kasama sa usapin ang mga Kristiyano sa panahong ito, sa panahon na yon. Ibig sabihin, kung ang katuwiran ay sa panahon ng mga Hudyo, panahon din nila Jesus Christ yun Ibig sabihin, hindi ka kasali is God, no? Hindi kasali ang buong Church of Christ. So, malinaw po, mga kapatid. Isaiah chapter 66, no? Verse 16 to 17, ang buong nation ay titipunin ng Diyos kapag patuloy lumalabag sa kautusan, susunugin sa pagbabalik ng Diyos, lalong-lalo na yung kumakain ng baboy o karne ng baboy at iba pang mga karumal-dumal. Malinaw yan sa pagbabalik ng Diyos, sa pagbalik ni Yahweh, ng Diyos. Si Kristo ay si Yahweh. Okay, pagbalik niya, time na susunugin tayo niya. sa conclusion. Salamat. Thank you po. Dadako na tayo sa conclusion ng affirmative. 4 minutes is God. Pag nagsimula ka, mag-start na 4 minutes. Okay, salamat po. Bilang kaanib po ng Church of Christ, sa Church of Christ po, ang lahat ng pagkain ay pwedeng kainin. Ang masasabi po namin sa mga kapatid natin Seventh-day Adventist, kung ayaw nyong kumain, ay hindi naman kayo nagkakasala. Kung ayaw nyong kumain. Nagkakasala kayo kapag ginahatulan nyo ng mga makasalanan o may parusang impyerno yung kumakain ng baboy. Doon na tayo nagkakaroon ng problema. Yun ang problema nyo. Ngayon, ang sabi niya kanina, doon sa unang Corinto 10:25 daw po, nakalagay palengke lang, walang meat. Sinili po natin yung unang Corinto 10:25 sa word for word na salin po ng pinagkakatiwala ng mga scholar sa buong mundo. Yung tinatawag natin na Greek interlinear. Greek interlinear. Ang nakalagay dito, meat market. Meat market tindahan ng karne. Sa lexicon po, sa strong din naman, sinilip din natin, at saka interlin, iisa lang po nakalagay, meat market, tindahan ng karne. Kaya, ang nakalagay po dito, sabi nga po dito sa English, everything, sa English, sa lexicon po,
Nakalagay dito, eat anything that is sold in the meat market without asking question for conscience sake. Ano pang sabi po sa word for word na sa atin po sa Greek, interlineal, sa lexicon, interlin. Ano sabi? Eat anything that is sold in the meat market. Ang tanong, yung karneng baboy po ba ay mabibili sa tinda ng karne? Kung paniniwalaan niyo po ang payo ni Pablo, malaya kayong kumain. Malaya kayong kumain ng anumang karneng mabibili sa tinda ng karne. Ano pong ginamit niyang argumento para para i-counter yan? May kumot daw. Imagine mo kumot na bibili sa tinda ng karne. Ngayon, lagi niya gumamit ako ng mga talata para bigyan diin. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba dun sa sinasabi ni Jesus sa Marcos 7:19 na hindi nagpapadumi sa paningin ng Diyos yung kumakain ng pagkain na pumapasok sa bibig at idinudumi? Ang sabi niya, hindi siya naniniwala kasi ako ang nagsabi. Ang pangit naman ng argumento mo, kaibigan. Ako nagsabi, binasa ko lang. Ginamit din natin yung Mateo 7:19 na dahil dito idineklara ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay pwede mong kainin. Sabi ko, naniniwala ka ba? Sagot niya, hindi, dahil ikaw nagsabi niyan. According to you yan. Ang babaw naman ng iyong argument. Parang napakalambot naman ng taong ito. Wala bang magaling na dyan, sabadista? Wala bang magaling na sabadista para humarap sa akin sa Church of Christ? Pag ganyan naman ang mga counter argument, halatang halata ng talo. Imaginin mo yan. Doon yan sumagot. Nang sinabing karne, tindahan ng karne. Wala, hindi totoong tindahan karne yan. Yan ay tindahan lang sa palengke. Kakain ka ba ng kumot? Ay nako, kumot pagkain. Kainin mo nga eh. Ibig sabihin pala, pinag-uutusan tayo ni Pedro, kahit hindi pagkain, kainin mo, kumain ka ng kumot, kumain ka ng basket, kumain ka ng tambo. Ayon sa kanya. Ang babaw, wala bang magaling na SDI dyan na pwedeng umarap kay Isgad? Ang babaw mo naman. Binabasa ko lang, tapos sasabihin mo ako nagsabi. Nang sinabi mo, binasa ko yung Acts 10:15, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ang sagot niya, naniniwala ka ba dito? Hindi. According kasi yan sa'yo. Binasa ko lang, according sa akin. Wala bang magaling na SDA dyan na pwedeng humarap sa akin? Nang binasa ko yung Matthew 15:11, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Naniniwala ka ba dito? Hindi. Kasi according to you yan. Binasa ko lang, according na sa akin. Wala bang magaling na SDI ang pwedeng humarap sa akin? Hay nako, mga kaibigan. Ang katotohanan, wala naman masama kung ayaw nilang kumain ng baboy. Pero nagiging problema tayo. Time na pala, Iskat. Hindi mo nakikita yung oras mo. Wala na oras. Salamat sa conclusion ng both debaters. Ngayon, dadako tayo sa pagpapasalamat kasi alam naman natin recorded to. I-upload to sa YouTube ni Viewerista. Unahin natin magpasalamat ang affirmative is God. Pasalamat lang, wala na tong sikuhan na. Sige. Isang minuto, Iskad, na pasasalamat. Maraming salamat po kay MT. Maraming salamat MT. Maraming salamat sa host. Maraming salamat sa ating magaling na moderator. Dito ako natutuwa sa iyo kasi nga gumagamit pwede yung vote kaka yung wala sa pagpipilian. Kasi nagiging maayos yung debate. Naiwasan yung pag-iipit-ipit sa categorical na walang pagpipilian ng sagot, magtatanong ng sagot. Magaling naman ang aking kasama. At maraming salamat po sa mga nakikinig sa 2200 viewers natin. Salamat po. Kay Viewerista, salamat din naman. At sa ating host, moderator. Thank you po. Okay, dako tayo kay MT na isang SDA. Isang minuto. Okay, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos, no? Sa gabi pong ito, panalo po yung marunong umunawa sa mga nakasulat at umunawa sa amin pong pinag-uusapan. So, panalo tayong lahat doon. Maraming salamat din sa naging participants ng usaping ito, moderator, no, sa mismong may-ari ng platform, sa ating kausap na si Isgad. Salamat sa mga nagtiyaga dyan sa ilalim, no, na makinig, sa mga viewers. Maraming salamat po. So,
pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito bago po tayo matulog. Sana po ay matulog po tayo ng mahimbing, walang hinanakit ng loob. At ito po ay usapang doktrina lamang, wala pong personalan. Ito po ay usaping pananampalataya. At ako po si Brother MTMT, mga kapatid, nagpapasalamat po sa lahat, lalong-lalo na sa Diyos. Salamat po. Ah,